Let's come to the Lord with a word of prayer. Dear loving Father, salamat po sa gabi ito. Salamat, Lord, sa binigay mo araw na kami, Panginoon, patuloy na mag-aral sa salita. Lord, salamat dahil pinagsama-sama mo naman kami, Panginoon, pang magpuri at magpasalamat sa iyong presensya, Panginoon. Lord, salamat sa mga kapatiran namin sa kaganhaw ng tubig, Panginoon. Salamat po sa inyong presensya sa kanila. At salamat po, Panginoon, sa Lord, samahan kami sa gabi nito, Panginoon. Naway, Lord, ang prayer namin, ipatuloy niyo po at turuan niyo sa salita. Ganun din, Lord, yung signal na ating signal sa kaganhaw, Panginoon. We pray for the stability, Panginoon, upang matulong nila malaman, Lord, yung katotohanan na makapokus, Panginoon, aming salita ng Diyos kay Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabi nito. I-bless na po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. May electric pan ka siguro dyan sa lugar mo. Ha? May electric pan ka dyan sa lugar mo. Garal-gal eh. Yan. Yan, okay na siya. Sige. Sa gabi ito, kung sino po ang may praises sa inyo so that other will encourage from testimony, kung mayroon kayong pasasalamat at mga papuri sa Panginoon, you can share po sa gabi nito para ang bawat isa ay may encourage po. Sige, ako na po ang magpapasalamat sa muna, So I thank the Lord again for sa buhay namin na nakarang linggo, tunay nga po ang Panginoon ay tapat sa aking muna, sa aking personal life. Alam niyo po, sa trabaho ko, may mga challenges talaga. Alam naman po itong mga kapatiran namin na nag-iipit na talaga yung office namin. So, ibig sabihin na hindi ko alam kung malapit na mag-close or what. Pero we trust the Lord. Si Lord naman ang nakahawak niya. The Lord is always in control sa lahat ng situation. So, pag nag-close na, hindi magkarating ng trabaho. Ganoon lang naman yun, di ba? Pero still, the Lord is faithful. Ang company ko pa rin, nagso-survive. So-survive po yung company namin. So, kasi syempre, yun ang aming yun ang binigay ni Lord for the provisions ng aming family. So, ito naman lang kami kumukuha ng mga provisions. Diba? So, sa trabaho namin, sa trabaho ko. So, I thank the Lord naman, till naman ngayon, kasi nga, di ba, one of the yung magko-close ng company, yung sign, ang dami na nag-resign. So talagang sa amin, ang dami na nag-resign. So selected na lang talaga makikita mo doon sa amin, sa tao ng company ko, mag-ilan na lang kami. Pero the Lord is still good. Ang kabutihan ng Panginoon ay talagang nakikita ko pa rin. So, gano'n naman ang Panginoon, tinetest lang talaga ako kung hanggang saan pananampalataya ako. Pero by the grace of God, yung Panginoon ay mabuti. Yung testimony ko, may pinagdadaanan kami, pero I know pinagdadaanan ko ay kasama ko ang Panginoon sa lahat ng every circumstances na na-experience ko bilang ama at bilang empleyado ng company. And another thing po, alam niyo naman po sa family namin, talagang bawal magkasakit. So, the Lord will continue to tinuturuan kami kung ano talaga dapat ang sabi nga yung maging health living. So, sa bahay po, dito sa amin, tinuturuan kami ng Panginoon na mag-ingat sa mga dapat kainin. Ngayon nga, kanina galing kami ng Balintawak. Pag sa Balintawak, ano yun? Mga gulay. Gulay, tsaka prutas. So, prutas, di ba? So, yung basis talaga ng pagkain namin is more on fruits and vegetables based, Kasi yung talaga yung pinaka-healthy living, So, nag-ano na kami sa mga red meat, Hindi nag-ano red meat. Paminsan-minsan na lang, pero ang base talaga ng pagkain namin is gulay talaga. Kaya yung mga anak ko, hindi sila mapili sa gulay. Mm-mm. So, mahalaga talaga na yung bata, i-pray na natin kumain ng gulay.
para hindi masasakitin. Kasi bakit? Kasi kung hindi natin sila matrain ng gulay, ang gasto sa ospital ay talagang hindi biro, no? Kasi nga, sabi dun sa bilang nurse, no? Ako po ay nursing profession, bilang nurse, sabi nga, preventive is better than cure. So, Mm-mm. sa atin pa lang, sa aking pamilya pa lang, i-prevent mo na kung bawal kayo magkasakit, di ba? So, ano yun? Amen. So, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Anyway, ang katawan naman natin, sabi ng Panginoon, ang templo, our body is a temple of the Holy Spirit. So, alagaan talaga natin ang katawan natin. Huwag po natin abusuhin, huwag po natin siyang, sabi nga, huwag po natin siyang bibigyan ng bisyo, yung alak, sigarilyo, inom. No? So, yun po talaga dapat tanggalin natin. Sa akin po, sa akin personally, wala akong ganun. No? And thank the Lord na yung mga vision na yan ay hindi ko yan, sabi nga, hindi ko siya na daanan. No? Kasi alam ko ng bawal man talaga. So, ina-apply ko yan sa family ko na ito yung mga bagay na yan. Anihin natin yan. Pero syempre, minsan, meron naman, syempre, mga anak ko, mga soft drinks, no? Paminsan-minsan, soft drinks, no? Paminsan-minsan lang yun. Pero more on water naman talaga kami. So, yung mga ganun naman, minsan lang yung soft drinks. No? Kasi hindi mo na maiwasan sa nag-grade ka rin talaga ng soft drinks. Eh. Pero minsan na lang yun. Pero more on water naman talaga yung kami dito. So, kaya yung mga anak ko na-experience talaga nila na hindi sila nagkakasakit. No? Kasi nga, yun yung wisdom na binigay sa akin ng Panginoon na talagang bawal magkasakit. Kasi alam mo naman, pag nagkasakit ang isang talagang gastos yun. Kung yung aso nga ni Ate Mabel, na gastos, diba ito na nagastos na siya, na ilang libo yun. No? Mabigat din yun. Pero how much more yung tao pa kaya, diba? So, the Lord continue to give us kami po yung faithfulness talaga ni Lord, no? Tinetest talaga kami, pero I thank the Lord for His mercy and grace, no? Na-experience ko sa buhay namin, pamilya at mag-asawa. Yun lang po. Sino pa po gusto may magpasala? Ako, praises ako. Kasi unang-una, nakakuha na ako ng white card. White card na nakakuha na ako ng white card. Ang inantay ko na lang yung yellow card ko. Kasi yung yellow card, libre ka sa hospital, libre ka sa check-up, tapos meron ka pang makukuhang ayuda kung meron kang ire-resetang gamot sa'yo. Tsaka yung pang niresetahan ka ng gatas, meron silang libreng gatas din monthly para sa senior citizen. So I thank God for that one na nakakuha ko. Yellow card na lang naantay ko. Yung blue card kasi next year ko pa daw makukuha yun. Tapos I thank God dahil maganda ang klima ngayon, umulan, malamig na ang hangin. Dito tulad mo nakarang araw talagang sobrang init. Tapos ano pa bang kailangan pasalamat? Yun nga, yung kalakasan is talagang yung kalakasan natin ng katawan natin is yaman talaga yan. Kaya bata pa ako na nasanay na kami na kumakain ng gulay, isda, ang karne bihira lang talaga ako ng karne. Pag nag-crave na lang ako ng karne, usually manok, hindi ako nag-aan ng baboy. Thank God for that one dahil ever since na umuwi ako noong 2020 hanggang ngayon 2026 na hindi ako nagkakasakit. Isang magandang ano yan ng Panginoon sa akin yung kasi wala naman akong kasama sa bahay eh. Tapos mga kamag-anak ko lalayo pa sa akin. So isang magandang provision yun ng Panginoon sa akin na binibigyan niya ako lagi ng kalakasan tsaka laging on time ang Panginoon pag may mga pangailangan ako. Laging on time ang Panginoon. Tsaka isa pang pasalamat ko, dumating ang bill ng kuryente, zero. Wala akong babayaran. Nagulat ako. Yung bill ko, eto, zero. Wala akong babayaran. Usually ang bill ko maabot ng 1,000. Ganon. 1,1. Yan ang kuryente ko lagi. Pero ngayong buwan na to, May, zero talaga. Kung babayaran sa ko, Lord, thank you. Dahil wala akong babayaran kuryente. Sana naman next month wag malaking babayaran.
Pero may mga buwan na talaga na halos ang babayaran ko parang 75 pesos lang. May ganung buwan sa isang taon. Sa loob ng isang taon, may ganun akong binabayaran lang. Ngayon, buwan ng May, 1 year na uli, aba, zero lang, wala akong babayaran, zero lang ang bill ko. Sabi ko, thank God, sabi ko, wala akong babayaran kuryente ngayong buwan na to. So, yun lang. Ate Mabel, si ano daw, hindi daw natanggap yung load. Ate Mabel. Ate Maribel. Hindi natanggap na siya. Hindi daw natanggap yung load ni Gerald. Oh, ay dalawa na nga yung niload ko. Nadubli. Nag-successful kaya yun? Ay, basta na gano'n naman eh. Nakita ko sa transaksyon. Dalawa ang naload ko. Nadidak mo. Dalawang tag 21. Nadidak na doon sa account mo? Opo, nabawas po. Minsan kasi nagluloko ang system no? Hindi ko alam eh. Sige, sino pa po gusto may magpasalamat? Ay, sige pa ako, Praises. Sige, Ate Mabel. Praises po at ayun, pasalamat ko andyan kasi tatay ni Princess kasama natin. Yan, si Kuya Bunso. Yan. Patuloy lang, Kuya Bunso pasalamat din ako sa Panginoon na umulan kagabi. Hindi ako nakaramdam. Hindi ko namalayan pagising ko na lang sa umaga. Actually, naginip ako na pagising ko sa umaga ay basang-basa yung garden namin. So, tama, umulan nga. At pagising ko, umulan nga, mabasa nga yung garden. Nagpasalamat ako sa Panginoon kasi na medyo naibsan yung init. Kasi ngayong linggo na to, sobrang ang daming araw na sobrang init ba na hindi mo makontrol talaga. Hindi mo kahit electric pa, hindi mo kaya. Kahit lumabas ka, hindi mo kaya init. Talagang magbubukas ka ng aircon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi ko nga, alam mo yung pagtira namin dito, blessing. Kasi alam mo yung malibre ka na sa kuryente, malaking bagay po yun. Yung hindi ka nag-aalala na may bayaran ka buwan-buwan. Sabi ko nga sa Panginoon, salamat kasi hindi ko na hinahangad nga yung malaki yung sahod. At least mayroon kang, kahit maliit lang, at least tuloy-tuloy. Ayan na si Gerald. Ay, nawala. Malaking blessing po sa amin yun, gano'n na. Amen. Hindi ka ba nga nagka-problema sa bill mo na every month. Imagine yung bill namin ngayon yung isang bill namin sa Meralco ngayon, dumating kanina. 44,000 Naku, Diyos ko po, ang laki. Grabe, 44,000 plus. Tapos yung isa, 8,000 plus. Nakakalula. Wow. Sabi ko kung i-complain ko, wala ding mangyayari kasi wala, babayaran mo talaga kahit anong gawin mo dyan. Abala lang talaga. Sabi ko, totoo ba itong bill namin? Parang sobra-sobra naman. Ayun. Anyway, napakabuti pa rin talaga ng Panginoon. Kahit anong laki pa yan, babayaran pa din. Papasalamat ako sa Panginoon kasi nga, yung pinagpipray ko, yung mga kapatid ko, nakunta ko na yung isa kong kapatid. Matagal na yun, nawawala ba? Yun, nasa Davao dati. Alam namin nasa Davao, somewhere in Davao sa Mindanao. So ngayon, 2 weeks na nag-contact na sa akin. Nandito na siya sa nagtatrabaho sa Pasig. Ayan. Praises kasi at least na alam ko na nandito lang siya buhay. Ayun po. Akala ko na wala na. Akala ko nadali na doon pag nung COVID eh. Ayun. Pero salamat sa Panginoon. Ayun, buhay. Malakas na. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. And salamat sa Panginoon nga sa araw-araw na pag-iingat niya sa amin. Dito sa kami ni Kevin.
Ipapasalamat ako sa Panginoon si Kevin. Halos 3 days, sunod-sunod may trabaho siya. Ayun. Kasi yung trabaho ni Kevin, on call lang yun eh. So ngayong week, parang 3 days yung sunod-sunod. Salamat sa Panginoon sa blessing. And salamat sa Panginoon kasi alam niyo yung bukol ko lumalaki na lumalaki. Pero alam mo parang mayroon akong peace of mind na talagang alam mo yung sabi nila hindi kita pababayaan. Lagi niyang pinapaalala ba yung ano na part ng ano yun, part ng buhay ko na ito yung magiging isang patotoo na siya ay talagang dakilang manggagamot. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya kahit malaki siya, wala akong nararamdaman. Ayun. Kaya napakabuti ng Panginoon. Yun yung peace of mind. Hindi mo kuha mo kahit ano yan eh. Kahit may pera ka, alam mo yun. Kahit marami kang hindi mo makuha yan. Pero yung peace of mind na binibigay ng Panginoon Diyos sa puso ko, sa isip ko, talagang malaki talaga yung ano nun. Malaking blessing talaga yun. Na kahit may naranasan kang karamdaman, may mga problema, di ba? Peace of mind, the best na talaga yung galing sa Panginoon. Ayun po, salamat sa Panginoon sa lahat ng blessings niya sa amin. Yun naman po. Amen. Amen. Thank you, Ate Mabel. So, Hindi daw natanggap ni Gerald, Ate Maribel. Ay, wala. Wala daw po. Baka yung system ng Globe nagluloko. baka nga. May po ngayon. Oo Pero nga. globe na yan, globe. Kasi sinudan ko siya, paano ba? Ano po yung tita? Nagaling po talaga. Ay, paano kaya yun? Ganun. Ulit. Sige, ulit lang. Wala muna. Sige, pagpatuloy na po tayo. So, we will proceed na po dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang teacher po natin ngayon si Ate Susan. So, Ate Susan, you can now proceed. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. So, blessing po sa atin na andito po tayo at mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. No? Privilege po sa atin lahat ito na nagkatipon-tipon tayo kahit tayo ay may sa kanya-kanyang bahay, malayo tayo, pero sa tulong ng technology ngayon, so nagkakaroon tayo ng fellowship kahit online lang. Malaking bagay na po. So, balikan natin yung tinuro ni Kuya Mel nung nakaraang pagtuturo ay ang ating tinatalakay ay yung identity o yung at saka purpose, yung pagkakinglanlan at layunin no sa atin. Nandito yung calling natin, nandito yung mga gifts at saka yung purpose. So ito yung series natin for this month of May. At nabanggit na rin niya yung tayo ay nilikha ng Diyos na may layunin. So doon ay nabanggit sa Jeremiah, di ba, 29:11. Ang sabi doon, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano ikakabuti ninyo at hindi ikakasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. So ito yung verse na binigay sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos na may layunin. So ngayong gabi naman, pag-aralan naman natin yung tinatawag ng yung gifts, no? Yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So ito yung tinatawag na God-given gifts. So dito, Excuse me po, saglit lang. Naka-3 na po ako, pero walang bawas yung aking load. Wala pong bawas yung load ko. Kaya sorry, kasi ayaw siguro mag-send, ha? 3 na ako eh. Pero yung cash ko, ganun pa rin. Nabalik po problema talaga. Oo. Sorry po. Okay. Thank you. Minsan, may mga ganun technical talaga na problema. So anyway, balik tayo. So, yun, God-given gifts tayo pag-uusapan natin. Ito yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, dito, makikita natin kung gaano ka
ka-intelligent si Lord, no, na tayo ay nilikha niya, hindi lamang na may layunin, kundi ito ay pinagkaloob niya na meron ding tinatawag nating purpose, no? Layunin nga, sabi ko kanina. So, kailangan nating tuklasin ito, kailangan nating alamin ito kung ano yung binibigay sa atin na gifts or kaloob ng Diyos sa atin. So kung babanggitin natin no sa ano ba yung mga kaloob no na binibigay sa atin. So dito, tingnan natin muna kung ano sinasabi ng verse na binigay sa atin. So dito sa Korento, unang Korento, no? Chapter 12 verse 4 hanggang 7, no? Ang sinabi doon na iba't iba ang mga kaloob, ngunit iisang espiritu lamang ang nagbibigay. So ang bawat isa ay binibigyan ng pahayag ng espiritu para sa ikakabuti ng lahat. So bakit napaka-importante itong kaloob o yung gift na binigay sa atin? So ano ba yung mga gifts na binigay ng Holy Spirit? No? Makikita natin yan sa Corinthians, sa Book of Corinthians, kung ano yung mga spirit na binigay sa atin. Una, yung pag-interpret, kasi ganito yan, pag tinanggap na natin si Jesucristo sa buhay natin bilang tagapagligtas at ating Panginoon, sabay din yan na binibigyan tayo ng Espiritu, yung gift ng Holy Spirit. No? So ano yung mga spirit? Wisdom, no? Then knowledge, isa yan. Yung faith, tsaka discerning of the spirit, tsaka gift of healing, no? At tsaka yung prophecy, mag-prophesize, at tsaka yung working of miracles. So ito yung mga siyam na gifts of the Holy Spirit. So bawat isa sa atin ay meron tayong kanya-kanyang kaloob, no, na nanggaling sa Diyos na binigay sa atin. So dito sa Book of Corinto, bakit tayo pinaalahanan ni Pablo no sa kanyang sulat para sa simbahan ng Corinth no o Corinto. Actually yung panahong iyon nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan kasi nagkakaroon doon ng yung tawag nito yung kung meron kang gift na nito, ibig sabihin mas mataas na. Kunya, may gift of healing ka, kaya meron kang gift na mag-heal na isang may sakit, no? Ikaw naman ay may gift ka ng magaling ka mag-isip, yung knowledge, no? May gift ka na mag-interpret doon sa mga nangyayari at mag-spread ng word ni Lord or sabihin natin yung mag-discern ka sa Holy Spirit, no? At saka yung gumagawa ng miracles, no? So ito yung mga spirit gift na binigay sa kanila sa kapanahon nila at maging sa atin ngayon. Ngayon, ang nangyari kasi sa Church of Corinth, ang nangyari, parang merong inggitan ang nangyayari. Bakit? Ang sabi doon, may gift na ganito. Tinatanong nila ang sarili niya, bakit wala akong ganito? Bakit meron siya? So meron yung pagkaka hindi unawaan. So ang simbahan ng Corinto, pinanalahanan sila ni Pablo na tayo ay may kanya-kanyang mahalagang gift na binigay ng Diyos upang ito ay magamit hindi para sa atin, kundi magamit ito sa kabuuan, no? So ito yung gusto niyang para ikakabuti sa lahat, no? Hindi lamang sa atin. So ang ibig sabihin nun, tayo ay binigyan ng gift ng Diyos, no? Para hindi natin suluhin, kundi ibahagi natin to sa ating mga kapatid, sa ating mga simbahan. At kung meron ka ganitong gift ng Spirit, huwag mong tingnan ng mababa yung iba. Or huwag mong tingnan na mas mababa ka yung spirit na yun. Hindi ganun yun. Ang gusto ni Pablo, tayo ay may kanya-kanyang spirit, ng gift ng spirit na dapat natin pahalagan at binigyan natin ng magandang yung appreciation, no? Dahil ito ay regalo sa atin ng espiritu at para sa ikakakabuti ng lahat. So hindi para sa atin. So ito yung konteksto na gustong ipahiwatig ni Pablo sa atin na tayo, pag tinanggap na natin si Kristo, at saka bilang ating
tagapagligtas at ating Panginoon, so binibigyan tayo ng Holy Spirit ng gift, pero magkaiba. Unique yung spirit, yung gift natin. Hindi tayo, di ba, nilikha tayo na unique, no? Na nag-iisa lamang. So, ganun din. May magkapares man tayo, pero hindi lahat tayo na ito, mas mataas ka, yung gift mo, dahil ito, magaling ka. Hindi ganun. Kundi, gamitin natin yon para sa ikakabuti ng lahat. So, ano ang ibig sabihin nito ngayon? Ang gustong ipahiwatig sa atin ni Pablo, una, ang gift ay unique yan. So, bawat isa sa atin ay unique. At hindi ito aksidente. No? Hindi yan pinipik na, ito yan sa'yo. Hindi. Yan ay pinili ng Diyos para magkaroon ka ng gift na yan. No? So yun ang pinaka-importante. So, yung wisdom, knowledge, faith, yung prophecy, yung healing, kaya mo mag-pray ka para dun sa kaibigan mo, na ma-lead mo siya kay Lord sa pamamagitan ng healing, no? Yung pagpapagaling ng mga sakit. So, meron tayong gano'n, no? Na gift. So, hindi ito aksidente kasi binigay ito sa atin ng Diyos, no? At ito ay may purpose na hindi para sa atin, kundi makatulong sa iba. Kaya huwag natin bigyang tingnan yung sarili natin na, ay, mabuti pa siya kasi may gift siya na ganito. Ako, wala akong gift na ganito. Huwag natin tingnan yan, kundi tayo ay nilikha ng Diyos, may kanya-kanya, unique tayo at may kanya-kanya tayong sariling binigay na gift at magagamit natin to para makatulong tayo at ikakabuti ng lahat. So, ibig sabihin, hindi ta pare-pareho ng gifts dahil hindi rin pare-pareho ang calling natin sa bawat isa. So, kung ikaw tinawag ka ng Diyos ng ganito, dito kay ilalagay. Ako naman, tinawag ako ng Diyos na through prayers at magpapagaling ako ng may sakit, ito dito ako nilagay. Para ministry mo siya. Ikaw naman, kung tinawag ka ng Diyos na magturo ka dahil yung wisdom mo na binigay ng Diyos sa iyo, magagamit mo para ipamahagi o i-share mo yung salita ng Diyos. So, para dyan ka. O ikaw naman ay nagdi-discern ka sa sinasabi ng Spirit o yung nag-prophesize ka, nakikita mo yung nagbibigay ka ng warning dun sa mga pananampalataya mo, so doon kayo lalagay ng Diyos. Ibig sabihin, ang hindi natin pagkapare-pareho ng gifts ay hindi pagkapare-pareho ng calling natin. Pero iisa lang ang ating tinitingnan dyan, kung sinong nagbigay sa atin. No? Which is ang Diyos natin na nagbigay para magamit natin ito para para sa ikakabuti nating lahat. So yun po ang importante dyan. So ganito yan siya eh. So sa isang simbahan, para yung isang katawan, yung tinatawag na body, no? So may body tayo, may body of Christ, no? Yung sa katawan natin, merong tainga, merong mata, merong ilong, merong kamay, merong paa. Magkaiba-iba yung parte, no? So, pero iba-iba din yung purpose, iba-iba din yung ginagawa natin, yung mga parte ng katawan. Pero iisa ang layunin. Iisa, no? Magkaiba man tayo ng parte sa isang body, consider natin itong church, no? Ito, ibang tao. Pero iisa lang ang layunin natin, kundi magkaroon tayo ng magandang samahan at ibigay natin yung binigay sa atin is para magkaroon ng koordinasyon at maging functional yung buong katawan. So, ganun ang simbahan. May kanya-kanya tayong parte, may kanya-kanya tayong role. May ibang sa bahagi ng katawan natin, meron tayong kanya-kanyang ginagawa. Hindi pwede sabihin na ang kamay ay hindi ko to kailangan. Hindi, ang paa hindi ko to kailangan. Hindi pwede ganun. So ganito rin yung church, ganito yung simbahan natin na tayo ay bawat isa sa atin ay may role, may ginagampanan. Ako naman sa role ko to nagtuturo. Sa Ate Mabel ay yung nagpe-pray siya. For example, intercessor siya, no? Sa Ate Mabel ay binibigyan niya yung talent niya sa pagluluto, no? Si Kuya Mel naman at si Kuya Bong sa pagtuturo at pagka-counseling. So merong ganun tayong iba't ibang gift na binigay sa atin, Lord. So ito, ang importante lang natin ay
ang gift na binigay sa atin ni Lord ay may rason. Ito ay may reason dahil doon sa kalooban niya. So, you are gifted by God for a reason. Hindi lang bigyan kita ng ganito, walang purpose, walang rason. Hindi po. So, ibig sabihin no, tayo ay binigyan ng gift ni Lord para magamit ito. Hindi ito aksidente, kundi pinagkaloob sa atin ito ng Diyos para magamit natin. So, hindi ka nagkulang. Kung inyari may binigay ka na ganito, good, sa wisdom, magaling ka magturo, hindi ibig sabihin na may kulang ka, hindi. Yan ang strength mo na binigay ng Diyos. So, yun din ang wala sa iba. Kasi kung magkaparehas kayo, mahirap yun, di ba? So, may mga times na parehas din, pero kung titingnan nyo kabuuan, magkakaiba talaga dahil binibigay ng Diyos sa'yo na wala sa iba, no? Kaya lang, minsan, ang nangyari kasi doon sa sa simbahan ng Corinto, nagkaroon sila ng paghahambing ng bawat gift. Ako, meron ako nito, di mas mataas ako sa iyo. Ikaw, meron ka ng ganyan, mas mababa ka sa akin. Ay, mas magaling ako. Hindi po ganun dapat. So, kanilang gift ay mas mataas sa iba. Yung iba naman ay feeling nila mas mababa sila. So, nilinaw ito ni Paul na ang gifts ay galing sa isang espiritu. Ang gift ng bawat isa ay nanggagaling sa isang Holy Spirit. At ang layunin nito ay magamit natin to sa common good. Hindi lang sa personal natin na mataas tayo. No, hindi ganon. So, bawat isa may kanyang-kanyang gift at merong layunin yan. So, ano ba ang malalim dito na itinuturo sa atin? So, ang gift ni Lord ito ay diversified, no? Diversity ng gifts ay intentional yan. So, kailangan natin gamitin yan. Hindi tayo pare-pareho dahil may iba-iba nga tayong role, di ba? Ito yung plano ng Diyos sa atin, na may role tayo kanya-kanya at gagampanan natin yan. So, kung lahat tayo magkakapare-pareho, hindi magiging buo ang katawan ni Kristo kasi, ibig sabihin, o ikaw, kamay ka, tapos may kamay din, tapos may isang kamay din, hindi siya magiging body, hindi siya magiging masabi nating katawan kasi magkapare-pareho. Hindi. May kanya-kanya tayong function. At ang lahat nito, maliit man yan, malaki man yung function mo, lahat ito ay mahalaga sa mata ng Diyos. Bakit? Dahil yung gawain mo, kahit maliit lang yan, napakahalaga yan para mabuo yung katawan. No? Yung body na sinatawag natin dito, yung body of Christ, yung church of Christ na tinatawag natin. Kahit ganito lang yung role mo, pero mahalaga yan. Kasi kung wala yung role mo, hindi mabubuo yung katawan o yung body, yung church, hindi mabubuo yan. Kaya dito, wag mo maliitin yung sarili mo. Kundi, wag kang mag-focus dun sa wala ka. Kundi, kung anong ibinigay sa'yo, yun ang gamitin mo. Kapag ginamit mo yung gift mo, hindi lang ikaw ang makaka-benefit niyan, kundi pati ang buong tao. Bakit? Kasi nga, may purpose siya. Ngayon, kung hindi mo ginamit yan, instead na ito yung gift mo, mas gusto ng gift na ganito, hindi ka mag-i-improve, hindi ka magiging fruitful, kasi hindi nga yun ang binigay na gift sa'yo ni Lord. So, kailangan natin hanapin at hingin kay Lord kung ano ba yung gift na binigay niya sa atin para magamit natin. So, ang nais ko lang ipaano sa inyo, ipailalim, no, na hindi kulang, no? Hindi ka kulang. Ikaw ay perfect, no? Ikaw ay may purpose. Ikaw ay may gift na binigay si Lord sa iyo. So, gamitin mo yan. Huwag mong tingnan yung kung anong meron ang iba, kundi tingnan mo kung ano meron ka at iyon ang gamitin mo. Kasi pag the moment mag-compare ka na kung ano meron ka at ano ang meron sa iba at anong wala ka at na meron sa iba, doon tayo magkakaproblema. Kasi doon ka na makakapokus at hindi mo na ito kilalanin yung turo ng Diyos o yung binigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo na siya ang purpose ng gift na yun. So, sa atin bilang ngayon, no, ngayong church natin, no, tayo ay binibigyan ng sapat na panahon na hanapin or hilingin sa Diyos kung anong binigay niya. At
ibalik natin to sa Kanya sa pamamagitan ng pagbahagi natin sa simbahan. So yun po ang mahalaga dyan na nakaka-benefit tayo hindi para sa atin, kundi para sa lahat. So tandaan natin na ang gifts of the Holy Spirit ay nanggaling sa iisa, sa Holy Spirit lang. So kung meron kang gift na ganito, pagyamanin mo, gamitin mo para sa ikakabuti ng lahat. Hindi lamang para sa inyo. Kasi tayo, bilang bahagi ng simbahan, kailangan nating gawin o kailangan nating yung purpose natin, kailangan nating gawin, kailangan nating mag-function para ang purpose natin ay magagawa natin kasi mahirap kasi may purpose ka ganito tapos hindi mo gagawa. So hindi ka fully function. So magiging sayang lang, no? Parang napabayaan mo lang yung opportunity na supposedly maging fruitful ka, no, in the future. So napaka-importante, lagi nating tandaan na tayo ay binigyan ng Diyos na magkakaiba-iba, unique tayo, hindi tayo kulang, kundi tayo ay may gift at may purpose ito, kaya gamitin natin ito para sa kakabuti ng lahat. So, yun lamang po. Maraming salamat. Naway po, naintindihan po natin yung salita ng Diyos na tinuturo sa ating gabi. Ngayong gabi. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Thank you, Ate Susan, sa magandang topic mo, God's given gift. So wag po kayong malito ha. Magkaiba po yung gift at saka yung talent. No? So yung talent kasi, ito yung talent na binigay sa atin ng Panginoon na yung paano tayo, kunyari, yung talent niya, magaling kang kumanta, di ba? Magaling kang magluto, magaling kang mag-drive, magaling kang manghuli ng isda. Yan yung mga talent. No? Pero yung gift kanina na sinasabi ni Ate Susan, which is the spiritual gift by the Holy Spirit. No? So medyo malalim itong gift na to. Huwag kayong malito ha. Kasi maraming gift na isa-isa kanina. No? So hindi na natin siya itatopic isa-isa. Pero ito yung gift na ibinigay sa church. No? Kanina sinabanggit na ni Ate Susan yun. No? So, sila Princess, di ba? Princess, naka-attend kayo ng service ng last, yung Sunday na nag-worship tayo dyan sa simbahan. Diba? Isa yun sa sinabi ng Lord na makikita mo yung gift ng bawat leader na nagtuon. Diba? So, may nagtuturo, diba? May nananalangin, diba? This is how the Lord works, so that the church will be built up, no? Ang simbahan ni Jesus ay may build up siya, no? At magtulungan siya sa isa't isa. Not on the personal interest, but the gain of all member ng simbahan, no? Kayo, Princess, sila papa mo, no? We are all the family of God. Member na tayo ng pamilya ng Diyos na tumanggap kay Jesus, no? So pag tinanggap na natin si Jesus bilang our Lord and Savior, no? Tayo ay miyembro na po ng sabi nga ng simbahan ng church, no? Kasi ang simbahan po, hindi po yan ng building ha. Hindi yan yung matataas na building na sinasabi ng mga maling turo. Ang church po is the body of Christ. Tayo po yun, yung katawan ni Kristo na nagsisimplify na tayo ang katawan ni Kristo. Hindi po yung building o yung bahay, no? So tayo po yun. So, I hope na naintindihan kayo, na-encourage kayo. So, may katanungan po ba ang iba? Kung may tanong kayo? Sige po, pwede po magtanong kung nalilito kayo or pwede po kayo magtanong sa amin. So, wala po ba kayong tanong, Princess? Sila, papa mo, wala pang tanong mo? O, naiiya lang? Sige, anyway, magpapatuloy tayo sa next Saturday. So, sige po, tayo po ay magwawakas na, no? Magwawakas na po tayo sa ating devotions and Bible study natin. No? So, may mga quick, ano po ba kayo, prayer request para before tayo panalangin o mapanalangin natin? So, nawala kasi si ano kanina no? Nawala si Quincy, no? Siguro sa signal, si Gerald, hindi natin na ano. Si Princess Joyce lang nandito, tsaka yung Princess Joyce, papa mo ba siya? Papa niya? Opo, Kuya Mel. Anong pangalan niyo?
Nakamute po kasi dyan. Nakamute kasi sa isang bahay sila eh. Ano pangalan ng papa mo? Edsel po. Sel. Edsel. Edsel, ha? Si Kuya Edsel. Yun. Si Kuya Edsel. Thank you, Kuya Edsel, ha? At least nakikinig ka, no? May naiintindihan ka ba? Meron po. At least may naiintindihan, no? So, ito yung kagandahan na nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, no? Hindi tayo basta-basta maloloko ng sino man na nagtuturo sa atin. Basta si Jesus, no? Si Jesus lang po ang ating Diyos na nagbigay ng buhay niya para sa ating kaligtasan. So, ang ganda ng message no, no? Yung kanina yung mga patotoo ni Ate Mabel, nila Princess Joyce, no? Yung last Sunday, no? Ito po yung ito yung reminder ng kabutihan ng Diyos sa atin na si Jesus lang po ang makakapagbigay sa atin ng peace, no? Joy, comfort, no? Siya lang talaga yung source. Kaya ang ating Panginoong Jesus, siya yung nakasentro ang ating pinag-aaralan ngayon, no? So, sige, tayo po ay manalangin na at magwawakas na tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. At sige, pipray namin kayo si Kuya Edsel, sila Princess, no? Si Quincy na wala, si Gerald. Sige lang, may Sunday pa naman, next Saturday pa naman tayo. At tuloy-tuloy ito hanggang kalooban ng Panginoon na magsama-sama tayo dito. Sige, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Let's come to the Lord with a word of prayer. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat, Lord, sa mga kapatiran namin na nakaating ngayon, Panginoon, sa Kaganhaw, Marinduque, ang family ni Princess po, Panginoon, maging si Kuya Edsel, Lord. Lord, pagpalain mo ang pamilyang ito, Panginoon. Alam po namin, Lord, ang buhay ay maraming challenges, Panginoon, but we know, Lord, you are the one who give us abundant, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila, Princess, at ang pamilya ni Kuya Edsel, Panginoon, abundantly, Lord. Pagpalain mo sila, Lord, abundantly, Lord Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, ang pamilyang ito ay sa iyo lamang po kumakapit, Panginoong Jesus. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, Panginoon, sa end times of these circumstances. Lord, ganun din po, Panginoon, ang mga nakasama namin, si Quincy, si Gerald, Lord, because hindi namin alam for the signal ito, Panginoon. But I pray, Lord, continue to also to bless them, Panginoon, at ipagpalain sila sa kanilang pamilya, Panginoon. And even, Lord, sa mga kagabataan pa na hindi nakaatin ngayon, Panginoon, salamat po. At ikaw, Lord, na patuloy na mag-remind sa kanila, Lord, na ang aming pag-aaral ay napaka-importante. Lord, ganun din po, Panginoon, even dito sa Manila, Panginoon, salamat din po sa presensya ni Kuya Bong, ni Ate Susan, ni Ate Mabel, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Ang mga leaders na ito, alam ko po, Panginoon, ay patuloy niyo pong pinagpapala, Lord, sa kanilang personal life. Lord, sa gabing ito, subos po kami nagpapasalamat ang bawat isa dahil ang iyong biyaya, Panginoon, sapat at magpakailanman ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na mga bawat pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, ay kasama ka namin, Panginoon Jesus, sa lahat ng circumstances. Lord, we thank you as we give up all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Nagluloko nga ang Gcash. Nagluloko nga ang Gcash. Ingat! Thank you. God bless. Tomorrow.